Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa, higit po sa ating Panginoon. At purihin po ang ating Diyos sa bagong umaga, sa naipinagkaloob niya po sa atin sa bagong buhay at bagong kalakasan na ibinigay niya po sa atin sa umaga. Kaya naman po, nararapat lamang na alalahanin natin ang ating Panginoon, paglaanan ng oras ang Panginoon, awitan ng Panginoon at pag-aralan ng kanyang mga salita bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan. Kaya naman po, bago po tayo dumako sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna'y magbigay ng papuring awit sa ating Diyos. Tayo po umawit, awitin natin yung paggising sa umaga. Pagising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay na pangungusap nyo. Minsan pa nga po, pagising sa umaga, pagising sa umaga, naaalala kayo, nasasabik ang puso ko na makapiling kayo. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay na pangungusap
sa katapatan ng inyong mga salita na patuloy, Panginoon, namin nararanasan na kayo ang Diyos na sa amin ay sumasama, umaagapay, Diyos na hindi nang iiwan at hindi nagpapabaya. Kaya sa umagang ito, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Kami ay humihingi ng pagsamo sa inyo, Panginoon. Dumadalangin sa pagsama ninyo, Panginoon, sa umagang ito, na patuloy, Panginoon, na kayong mangusap sa bawat isa. Kayong kumatagpo, Panginoon, sa bawat isa. Patuloy kami na i-bless ng inyong mga salita. Palakasin ng inyong mga salita, Panginoon. At maging sa inyong gagamitin na maghahayag ng inyong mensahe, Panginoon. Dalangin namin na bigyan ninyo siya, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa inyo. Na patuloy niyang mahayag, Panginoon, ay tanging kalooban lamang ninyo. At patuloy na maitaas, Panginoon, walang iba kung hindi tanging kayo lamang. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang umagang ito. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang gawain na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa inyo po lahat ng papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at ngayon naman po ay tayo po ay mag-aaral na ng salita ng Diyos na ihahayag po sa atin ng ating Pastora Maricel Nieto. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, higit po sa Panginoon. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon sa umagang ito, na sa buhay po natin, mga kapatid, kumusta po ba ang bawat isa? Dito po ay dadalhin po tayo ng ating pag-aaral ng salita ng Panginoon sa Kawikaan. Babasahin po natin ang Kawikaan chapter 13 verse 20. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusunog sa gulo. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Saglit nga po tayong pumikit, Ama. Salamat po, Panginoon. Hiling po namin, Ama, na sa inyong mga salita na mapag-aaralan namin. Patuloy pong ito na tumimo sa aming mga puso at maging gabay namin, Panginoon, sa paglakad namin sa mundong ito. Kayo po, Panginoon, ang mapapurihan, ang maitaas, Panginoon, ang pagsama ng inyong Santong Espiritu, ang siyang aming hinahangad, Panginoon, sa oras na ito. Purihin kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po, makikita po natin na marami po tayong mga bagay na pinagdidesisyonan sa buhay natin. Marami pong mga bagay na kailangan po talaga ng iba yung pag-iingat sa mga desisyon. At dito po sa ngayon pong umaga na ito, tayo rin po ay merong pag-aaralan po na isang mahalagang desisyon po na magagawa natin sa buhay natin, na may kinalaman po sa kung sino ba palagi ang kasama natin. Yung barkada, mentor, kaibigan, o kahit sinong madalas nating kasama o kausap. Silang lahat ay may malakas na impluwensya sa atin, mga kapatid. Kung paano tayo susunod sa kung paano tayo magiging sa mga susunod na araw o mga panahon. Ang ating kinabukasan ay nakaugnay din sa ating mga nagiging kasama. Ngayon, mga kapatid, pag-aralan natin kung paano tayo dapat pumili ng mga kaibigan o kasama na makakapagpabago sa atin, o kung paano tayo makakaiwas sa mga kaibigan na hindi tayo madadala sa maayos na paglakad sa Panginoon. Dito po ay isang malinaw po na paalala po ito para sa ating lahat, mga kapatid. Ang sabi nga po dito, ang nakikisama sa may unawa ay nagiging matalino. Makikita po natin dito sa umpisa pa lang po sa 28, impluwensya po ng taong marunong o may unawa. Dito makikita natin yung pagiging matalino po ay hindi lamang sa pag-aaral ng mabuti, hindi lamang sa
pag-aaral natin ng mga aralin natin sa eskwelahan. Bagkus ito din po ay nasa tamang pakikisama natin. Magkakaroon tayo ng katalinuhan, ng kaunawaan sa mga taong nakakasama po natin sa araw-araw. Di ba po kung titingnan po natin sa Kawikaan na verse 27 po, verse 17. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatalas sa kapwa isipan. Pag tayo po ay lagi po nating nakakasama ay yung mga may unawa sa salita ng Panginoon, nahahasa din po tayo. Tayo po ay natututo din na palaging sumandig sa Panginoon. Di po ba? At dito nga po makikita rin po natin sa Awit chapter 1 verse 1, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama. Ano po daw to? Ang sabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Makikita po natin dito mga kapatid, yung pagpili po natin ng kasama. Yung pagpili po natin ng mga tamang kaibigan po natin. Makikita po natin dito na pag ang mga kaibigan na sinamahan natin po ay nasa tamang landas, hindi po tayo maliligaw. Di po ba? Ang pagpili ng kasama ay pinagpumulan po mga kapatid ng pagpapala o kapahamakan. Isang paalala po ito sa ngayong umaga sa atin na sa bawat araw na nilalakad natin, kailangan po maging wise din po tayo. Maging matalino po tayo sa pagpili ng mga nagiging kasama natin sa bawat araw. Di po ba? Na ang laki po ng impact nila sa buhay natin. Ang laki po ng impluwensya na nagagawa nila sa buhay natin. Kumbaga po, kung tayo po, di ba, minsan tayo nagluluto po tayo, mga nanay, nagluluto po, nagigisa tayo ng bawang. Pag nagisa tayo ng bawang, dyan pa lang sa daan, naaamoy na nila. Di po ba? Bilang isang tayo po na nagluluto, di ba, mga kapatid? Pag tayo ay naggigisa na ng bawang, dumidikit sa damit natin. Ganon din po yung mga nagiging kasama natin. Dumidikit po sa atin. Ibig sabihin po mga kapatid, yung nakukuha natin o nai-impluwensyahan tayo base po doon sa mga nagiging kasama natin sa araw-araw. Kaya ito po ay isang mahalagang paalala po sa atin. Na di ba po, ang prutas, ang kamatis. Pag ang magandang kamatis po ay hindi natin naalis doon sa mga kasama niyang bulok, di po ba nagiging bulok na din siya? Ganon po, nahahawa po tayo. Tayo po ay nai-impluwensyahan, kaya po buti ng Panginoon na sa umagang ito ay piliin po natin palagi kung sino yung magiging mga kasama natin. Nakaka-impluwensya po sila. Sabi nga po, tanungin po natin ang sarili natin na ang mga kaibigan ko ba na nakakasama ko ngayon ay sila yung napapaluguran ang Panginoon o sila yung kaaway ng Panginoon. At dito po mga kapatid, sinasabi po dito, ang nakikisama sa may unawa ay nagiging matalino. Sino po ba dito yung may unawa? Sino po ba dito yung sa ibang sali naman po marunong? Sino po ba yung tunay, yung tinutukoy dito na may unawa? Sila po yung may mga takot sa Diyos. Sila po yung tao na may takot sa Diyos, nagmamahal sa Diyos, sumusunod sa salita ng Diyos, at mismong yung kasulatan po, ang Diyos, ang Panginoon. Sila po ang ginagamit para po nagbibigay sa atin ng patnubay, lalo na po itong Biblia. Nag-aalok po ito ng patnubay, ng katotohanan, at landas po natin tungo sa matuwid na pamumuhay. At dito naman po mga kapatid, makikita po natin dito sa 20b naman po, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusunog sa gulo.
Ano po ito? Yung mga kaibigan po na hindi nakakabuti sa atin. Ito po ay isang warning para sa ating lahat. Warning po na kung sino yung lagi nating nakakasama, masusuong daw po tayo lagi sa gulo. At ang dulo nito ay kapahamakan. Di po ba? Ang sinasabi po dito na mangmang sa Biblia ay yung mga taong ayaw sumunod sa Panginoon. Ayaw kumilala sa Panginoon. Hindi kinikilala yung salita ng Diyos. Hindi kinikilala yung salita ng Panginoon. Sila po yung tinatawag na mga mangmang. Na minsan kahit alam na nila yung katotohanan, mas pinipili pa rin nila yung mga gawaing makamundo. Kasi yun ang nakakapagbigay ng kaluguran sa kanila. Nagbibigay ng comfortness, nagbibigay ng magandang pakiramdam para sa kanila. Di po ba? Kapag palagi po natin kasama yung mga taong walang takot sa Panginoon, mga taong ayaw sumunod sa Diyos, hindi po nalalayo na pati po tayo sa mga susunod na panahon. Susunod na mga araw ay maakay din po nila sa kanilang landas. At ito po ay nakakatakot para sa atin mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi nga po dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Sabi po dito, huwag kayong paluloko. Ang masamang kasama ay nakakasira sa mabuting pagkatao. Po ba mga kapatid? Nakakasira daw po sa ating mabuting pagkatao. Kaya paalala po sa atin to. At meron pa po mga kapatid sa Kawikaan, chapter 27. Ay, Kawikaan chapter 22. Kawikaan chapter 22 verse 24 to 25. Huwag kang makikipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin, baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Di po ba? Isang paalala po ito. Na kung tayo po ay palagi nakakasama po natin ay mga taong negatibo, hindi po malamang na pati po yung kaisipan natin ay napupuno na po ng mga puro negatibo. Sa Kawikaan verse 22 po yun, 22 verse 24 to 25. Ulitin ko po, verse 22, 24 to 25. Huwag kang makikipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin, baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Di po ba mga kapatid? Pinag-iingat po tayo ng salita ng Panginoon sa lahat po ng ating mga nakakasama sa araw-araw. May mga kaibigan tayo na talagang malaki ang impact sa atin. Kaya po maging wise po tayo sa pagpili po na nagiging kasama natin dahil unti-unti po tayo nitong maiimpluwensyahan. At pag hindi po tayo naging marunong sa ating, naging wais sa ating pagpili na nagiging kasama, baka bandang huli po tayo rin po ay mapunta sa kapahamakan. May mga kaibigan tayo na dapat nating mahalin, pero kailangan po nating limitahan din ang impluwensya natin, ang impluwensya nila sa atin para protektahan po yung spiritual natin na pamumuhay. Kaya po, ngayong umaga na ito, isa po ito na babala, warning po sa atin. Kung papaano po sa buhay natin marami tayong pinagdidesisyonan, isa rin po ito sa mahalagang pagdesisyon natin. Kung sino po yung makakasama natin na mga kaibigan sa araw-araw. Lalo na po yung mga kabataan ngayon. Dahil nanggaling din naman po tayo sa pagiging kabataan ng panahon po natin. Na
talaga pong sikapin natin na tayo po ay pumili ng mga kaibigan, mga kabataan. Sa mga kabataan na naririyan, sa mga magulang na may anak, na mga kabataan, palagi natin silang papayuhan tungkol sa kung ano yung nais ng Panginoon. Dahil baka mamaya paglabas na nila ng pintuan, hindi na natin alam kung sino yung nagiging kasama nila. Kaya po ako bilang isang ina, ini-encourage ko po palagi yung aking mga anak na makilala ko yung kanilang mga kaibigan. Para po nang sa ganon, nakikilala ko po kung sino yung nagiging kasama ng mga anak ko sa araw-araw. At palagi ko pong pinapanalangin na yung mga bata po ay maging daan para yung mga kasama nila ay makakilala po sa Panginoon. Sila yung maging mabuting kaibigan na tinutukoy dito. Yun po yung palagi nating nasahin para sa mga anak natin, mga kapatid. Kaya nga po dito, ang masasabi po sa atin ng salita ng Diyos na pinag-aralan po natin sa umaga na ito, na tayo po mga kapatid ay kailangang manindigan. Kailangan po tayong magdesisyon kung ano po yung nakakabuti at talagang tingnan natin kung sino yung mga kasama natin na sa palagay natin ay mabuti para sa atin. Lalo na po yung may mga takot sa Panginoon. Yun po yung hanapin natin ng mga maging kaibigan. Kaya mga kapatid, ang matuwid at marunong na kaibigan ay regalo sa atin ng Diyos. Nagmumula sila sa Panginoon. Ang mga kaibigan na nagpe-pray sa atin, nagbibigay ng payo mula sa salita ng Diyos, sila po yung piliin natin. Kesa sa mga kaibigan po natin na inilalayo tayo sa Panginoon. Ang mga kaibigan na may takot sa Diyos ay instrumento po, mga kapatid, sa atin para po tayo ay lumago sa salita ng Panginoon. Piliin natin yung ating mga kaibigan. Kung paano na-share ng isang lingkod ng Panginoon din dito, yung maging asin at ilaw. Hanapin natin yung mga asin at ilaw. O tayo yung maging asin at ilaw. Maging mabuting kaibigan tayo. Kung papaano tayo naghahanap ng mabuting kaibigan, ng may unawang kaibigan na may takot sa Diyos, sa atin muna magsimula. Maging mabuti rin tayo sa iba. Maging mabuting kaibigan din tayo para sa kanila. Dahil tayo ay meron ng salita ng Panginoon. Na tayo ay may unawa sa Panginoon. Kung paano natin hahanapin yung mga kaibigan natin na ilalapit tayo sa Panginoon, tayo muna yung maging mabuting kaibigan sa kanila. Ilapit natin sa Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon yung mga nagiging kasama natin araw-araw. I-share natin yung natutunan natin na salita ng Diyos sa buhay natin. Ang tamang kaibigan po ay pagpapala. Maging tamang pagpapala rin po tayo sa iba. Amen po mga kapatid. Kaya po sa mga oras na ito ay patuloy po tayo na palaging dumikit sa salita ng Panginoon. Ito po yung nagiging gabay natin. Ito po yung magiging kaibigan natin palagi sa araw-araw. Ito po ay napakalaki ng impluwensya sa buhay natin, ang salita po ng Diyos. Kaya po mga kapatid, maging maingat po tayo sa pagpili po na nagiging kasama natin. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mahalagang paalala nyo sa amin sa umaga na ito. Na patuloy Panginoon na kami ay magdesisyon at hanapin po Panginoon namin ang mga taong may takot sa inyo. Na sila po ay palagi namin maging kasama
Kami po, Panginoon, ay gamitin nyo upang maging mabuting kaibigan din, Panginoon, para sa iba. Kung papaano po namin hahanapin ang mga mabubuting kaibigan, kami po sa aming sarili, Panginoon, magsimula na maging mabuting kaibigan po, Panginoon, para sa iba. Mailapit ang mga kaibigan namin na wala pa sa inyong paanan, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, ang buhay namin upang maging isang tunay na kaibigan. Purihin po kayo, Panginoon. Dalangin din po namin sa umaga na ito na sa lahat po ng aming mga gagawin sa buong maghapon, patuloy na kayo po, Panginoon, ang siyang manguna at pumatnubay sa amin. Sa lahat po, Panginoon, ng mga kapatid ko na nasa kabilang linya na mag-aasikaso para sa pagpasok, Panginoon, sa trabaho, sa lahat, Panginoon, sa eskwela, traveling mercy, Panginoon, para sa kanila. Anuman, Panginoon, ang mga pangangailangan ng namin sa buong maghapon na ito ay sa inyo po namin, Panginoon, ipinagkakatiwala. Ang pag-iingat ninyo, ang pagpapala nyo, Panginoon, ay sumagana sa buhay po ng bawat isa sa amin. Purihin po kayo, Panginoon, dakilain sa inyo po ang pinakamatamis na parangal at pagpupuri sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Glory to God po.